Lunes ng umaga, paulit-ulit na nagri-ring ang alarm clock ni Erica, pero hindi pa rin siya bumabangon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago niya kinuha ang laptop sa gilid ng kama. Another week, another Zoom meeting. Marketing specialist si Erica sa isang sikat na retail company sa Makati. Work from home setup pa rin sila at lingguhan ang kanilang interdepartment Zoom alignment. Ibig sabihin, kasama niya sa tawag ang mga taga-sales, HR, at tech. Pero may isang mukha na lagi niyang inaabangan. Si Jules, taga-HR. Maikli ang buhok, palaging may hoop earrings, at may boses na parang ulan sa gabi. Tahimik, pero ramdam mo ang lalim. Madalas lang si Jules na tahimik sa call, pero kapag nagsalita ito, lahat nakikinig. Lalo na si Erica. Nahuhuli niya ang sarili niyang nakatitig sa screen. Hindi dahil sa presentation, kundi dahil kay Jules. Okay, let's start. Wika ng kanilang manager sa Zoom. Habang nagsasalita ang mga tao, walang kamalay-malay si Erica na may mali siyang naitype sa chat box. Grabe, ang cute talaga ni Jules today. Sent to everyone. Oh my God. Nanginginig ang kamay ni Erica habang pilit na dinidelete ang message. Pero huli na. Tumahimik ang Zoom. Isang awkward silence ang bumalot sa buong meeting. Thanks. Sabay tawa ni Jules. Kita sa kamera ang pamumula ng kanyang pisngi. Tawanan, kilig. Pero si Erica, gusto na lang maglaho. Pagkatapos ng meeting, may dumating na message sa kanyang Zoom private chat. Galing kay Jules. Kinilig ako, to be honest. Hindi makapaniwala si Erica. Hindi ito ine-expect. Dahan-dahan siyang ngumiti at sinagot. Sorry, meant that for my friend. Pero hindi rin ako nagsisinungaling. Sa mga sumunod na linggo, naging ritual na nila ang Zoom coffee breaks. Sa simula, puro tungkol sa trabaho ang pinag-uusapan nila. Pero unti-unti, napunta sa mga personal na kwento. Si Jules ay panganay sa 3 magkakapatid at siya ang breadwinner. Mahilig siya sa mga indie films at spoken word poetry. Si Erica naman, introvert na artist. Mahilig mag-sketch habang nasa meeting at nagtatagong hopeless romantic. Tuwing tumatawa si Jules, natutunaw ang mundo ni Erica. Ang ganda mo kapag natatawa, bulong ni Erica minsan, habang nagvi-video call sila. Hindi mo ba alam? Sa'yo lang ako ganito. Sagot ni Jules. May halong landi at kilig. Pero habang lumalalim ang relasyon nila, isang gabi, habang nagvi-video call sila, biglang napahinto si Erica. Jules, kailangan ko sanang aminin. Natahimik si Jules. Ano yun? May boyfriend ako, si Aaron. Namutla si Jules. Kita sa screen ang pagkuyom ng kanyang bibig. Pilit pinipigilan ang emosyon. Hindi ko sinasadya. Paliwanag ni Erica. Matagal na kami. Pero lately, parang wala na talaga. Hindi ko alam kung kami pa talaga. Pero hindi ko rin akalaing magkakagusto ako sa'yo. Tahimik si Jules. Ramdam ni Erica ang pagbigat ng hangin. Pasensya na kung pinaasa kita. Hindi mo ako pinaasa, sagot ni Jules. Pero ayokong maging dahilan ng gulo. Ayokong maging third party sa kahit kanino. Tumango si Erica. Pero ang sakit ay parang bagyong humampas sa dibdib niya. Nagpaalam si Jules at pinatay ang kamera. Naiwan si Erica sa Zoom, mag-isa, umiiyak. Sa mga sumunod na araw, hindi na nagparamdam si Jules. At si Erica, hindi na rin makausap ng maayos si Aaron. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili. Kung kami pa ni Aaron,
Bakit si Jules ang hinahanap ko? Hanggang sa isang gabi, hindi na niya kinaya. Erica, we need to talk, sabi ni Aaron sa tawag. Alam kong may iba. Wala pa. Pero oo, may mahal na akong iba. Sagot ni Erica. Diretso, puno ng tapang. Ako rin. Gusto ko na sanang sabihin. Matagal na tayong lumamig, Erica. At doon niya nalaman ang totoo. Si Aaron, may nililigawan na rin. Pareho nilang napagtanto na ang relasyon nila ay matagal nang tapos, kahit hindi pa sila naghiwalay. Kinabukasan, nagpadala si Erica ng mahabang mensahe kay Jules. Wala na kami ni Aaron. Matagal na pala kaming wala. Pero ngayon lang ako, naging totoo sa sarili ko. Hindi ko alam kung handa ka pang pakinggan ako. Pero sana, pagkaraan ng ilang minuto, may tumawag sa kanya sa Zoom. Si Jules. Pagkabukas niya ng kamera, andon si Jules. Suot ang kanyang hoodie. May luha sa mga mata. Erica, mahinang sabi ni Jules. Gusto lang kitang tanungin. Handa ka bang maging totoo sa nararamdaman mo para sa akin? Tumango si Erica. Nangingilid ang luha. Simula pa lang ng meeting na yon, ikaw na ang gusto kong makasama sa bawat Zoom, sa bawat pagising at pagtulog. Nagkatinginan sila sa screen habang sabay silang humahalakhak sa gitna ng mga luha. Pagkaraan ng ilang linggo ng virtual connection, sa wakas ay nagkita rin sila in person sa isang maliit na coffee shop sa Marikina. Habang umuulan sa labas, naka-black turtleneck si Jules, habang si Erica ay may dalang sketchpad. Hi, mahina pero puno ng damdaming bati ni Jules. Hi, balik ni Erica, habang parang bumabagal ang mundo sa paligid nila. Nagyakapan sila, mahigpit, para bang matagal nang naghihintay ang mga braso nila para sa isa't isa. Ang tagal kong iniisip to, bulong ni Erica. Halik na lang ang kulang, sagot ni Jules, at doon nagsimula ang unang halik. Dahan-dahan, may pag-aalinlangan, hanggang sa naging malalim, totoo, at puno ng pag-ibig. Isang gabi, habang nasa rooftop sila ng isang cozy breakfast and bed sa Tagaytay, may mga bituin sa langit, malamig ang hangin. Naka-jacket si Jules, habang si Erica ay nakasandal sa kanyang balikat. Narealize ko, wika ni Erica, na minsan, kailangan mo talagang mawala para matagpuan ang sarili mo. At minsan, sagot ni Jules, kailangan mong mapahiya sa Zoom meeting para makita ang taong mamahalin mo habang buhay. Tumawa sila. Maya-mayay, lumapit si Erica at muling hinalikan si Jules. Mas matagal, mas maalab, mas malalim. Hindi nila kailangan ng kahit anong salita. Ang katawan nila ang nag-uusap. Sa bawat haplos, bawat halik, bawat titig na puno ng pangako. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, sinelyohan nila ang pagmamahalan nilang nagsimula sa isang maling pindot ng chat. Isang taon na ang lumipas, nasa bagong apartment na sila, magkasamang nagtatrabaho pa rin sa parehong kumpanya. Pero ngayon, hindi na sa Zoom meeting ang banding nila. Love, tawag ni Jules habang nagluluto. May incoming meeting ka in 5 minutes. Okay, pero kiss muna, sabi ni Erica, sabay yakap mula sa likod. Naghalikan silang muli. Magaan, pero puno ng sigla. Sa screen ng laptop ni Erica, may calendar invite. Meeting, anniversary dinner planning with Jules. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.